Sa gitna po ng labis na init na panahon, matinding hirap ngayon ng mga nakakulong sa mga siksikang piitan. At sa mga paaralan naman, mahigit 1 milyong estudyante ang apektado ng sobrang init ayon sa DepEd. Saksi, sina Maki Polido at Sandra Aguinaldo. Panay ang paypay ng mga estudyante sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco sa Maynila. Dagdag problema pa ang 2 buwan ng kawalan nila ng tubig. Dito sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco, dama ang init sa mga classroom lalo na sa 3rd floor ng kanilang gusali. Kung kaya simula bukas, magpapatupad sila ng mas pinaigsing klase sa lahat ng antas. Ang klaseng umaga hanggang tanghali hahatiin na lang sa 2 shift. Pagdating naman po sa hapon, kami rin po ay nag-provide ng kanilang asynchronous schedule kung saan bibigyan po sila ng mga karagdagang aktibidad ng kanilang mga guro. Halimbawa po ay ang kanilang mga learning tasks, activity sheets na kanilang gagawin sa kanila pong mga tahanan. Sa katabing Senador Benigno S. Aquino Jr. Elementary School, pinag-iisipan na ng pamunuan ang mga dapat gawin. Tuloy ang face-to-face classes doon kaya't tinitiyak nilang may sapat na tubig ang mga bata at di ganong naiinitan. Binibigyan ng layang magdesisyon ang mga principal sa Maynila kung anong kailangan gawin pag sobrang init ng panahon. Pwede tayo mag-online pag sobrang init na talaga. Sa Valenzuela, may bagong class hours na ipatutupad ang LGU para sa buong buwan ng Abril. 3 araw na face-to-face at 2 araw na modular o online class. Sakop niya ng lahat ng pribado at pampublikong paaralan mula preschool hanggang high school. Ang mga daycare, online class daw muna lahat. Ang tertiary level naman, sa umaga lang ang face-to-face class sa mga pampublikong eskwelahan habang online o modular na sa hapon at gabi. Pero ang pribadong universidad, maring magpatupad ng sariling patakaran. Yung init ng pag-commute, yung gastos ng pag-commute, yung exposure sa health risk natin, yun po ang naiiwasan ho natin. Sa Lapu-Lapu City, hanggang April 12, suspendido ang face-to-face classes ng elementary hanggang high school. Ganoon din sa Liloan at Talisay City sa Cebu para sa public na preschool hanggang senior high. Sa Minglanilla at Cordova, until further notice, walang face-to-face classes sa parehong public at private. Ilang student-athletes naman ang hinimatay at nahirapang huminga sa Bacolod City. Ang dahilan daw, init. 700 ang nakakulong sa gusaling ito pa lang ng Manila City Jail. Giniba na mga selda at mga kubol kaya siksikan na lang sila sa sahig sa gabi. At sa tindi ng init, ngayong tag-init, kulang na kulang ang ginhawang dulot ng industrial fan. Baka ma-high-blood akong bigla, kaya babasa ako, nasang galon na tubig lang, ayos na. Para ma-presko lang ang katawan ko. Mabuti na lang at wala pang nagkakasakit sa tindi ng init sa panahong ito, kahit pa mahigit 3,000 na ang nakakulong sa pasilidad na para lang sana sa mahigit 1,000. Dine-require namin yung mga PDLs natin to regularly take their bath, maligo, hindi lang once or twice. Sa buong bansa naman, umabot na sa 334% ang congestion rate o mahigit triple ng kapasidad ang mga nakakulong sa mga city jail. As early as first quarter, nag-procure na po ng gamot. Ipinatraining natin lahat ng jail nurses sa summer-related diseases. Pag i-ensure na meron tayong water supply. Siksikan man sa karamihan ng mga city jail, kahit papaano lumuwag na raw ito. Resulta raw ito ng decongestion plan ng BJMP tulad ng plea bargaining agreement para sa mababang kaso ng illegal na droga. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Karaniwang sakit tuwing tag-init ang sore eyes. Ano nga ba ang mabisang lunas para rito? Saksi, si Jamie Santos. Nito lamang nakaraang buwan, nakaranas ng pangangati, pamumula at pamamaga ng mata si Grace matapos daw nilang mag-swimming ng pamilya. Dahil halos hindi raw niya maidilat ang 2 mata, nagpakonsulta siya sa doktor. Dito sinabing meron na siyang sore eyes. Makati yung mata ko, tapos basta irritating yung mata. Start yun sa kabilang mata, tapos nahaway sa kabila kasi pag kuskus mo rito, kukuskus ka sa kabila. Isa sa mga karaniwang sakit ngayong tag-init ang sore eyes, impeksyon sa mata at marami raw itong klase. From viral to bacterial to allergic to irritant and the list goes on.
Kapag tinamaan ng sore eyes, karaniwang namumula ang mata. May pananakit at pamamaga ang mga talukap. Meron ding discharge o pagmumuta. Nakakahawa at madaling makahawa ang taong may sore eyes. If we're talking about the viral or the bacterial type ng sore eyes, yun yung nakakahawa. Nakakahawa siya via direct contact. Meaning, kunyari ako, meron akong sore eyes, mahahawa ko ang ibang tao kapag, kunyari, yung discharge na nanggaling sa aking mata, nasa kamay ko, humawak ako sa ibang tao, nakisalamuha ako sa ibang tao, therefore, napunta sa kanila yung discharge na yun at na-rub din nila yung mata nila, doon sila pwedeng mahawa. Payo ng doktor sa may sore eyes, lumiban sa klase o trabaho para di makahawa. Dagdag pa ni Doc, huwag mag-self-medicate. Hindi raw nila pinapayong gumamit ng mga sinasabing nakakatulong sa pagpapagaling ng sore eyes tulad ng breast milk at urine. The first thing na kailangan niyang gawin, I think, is to seek consult. Okay? Kasi, again, maraming klaseng sore eyes. So, kailangan malaman kung ano bang klaseng sore eyes yan. Yun ay para malaman kung anong treatment or anong gamot. Kapag di raw kasi tama ang gamutan ng sore eyes, maaari itong lumala. Worst case scenario, pwedeng mabutas yung mata, kumakain ng cornea, simpleng mapula yung mata, nagmumuta, pati yung vision affected na. Kaya hindi dapat binabaliwala ang sore eyes. Hindi rin daw imposible na tamaan muli ang isang taong nagka-sore eyes na. Kaya naman para makaiwas, umiwas sa paliligo o pagsuswimming sa maduming tubig o sa mga tubig na posibleng contaminated. Ugaliing regular na maghugas o panatilihing malinis ang mga kamay. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Inihahanda na ang pagre-relocate sa mga maapektuhan ng ginagawang North-South Commuter Railway Project. Ayon po sa Transportation Department, kabilang dito ang subsidiya para sa pambayad upa o yung mga rental subsidy at allowance para hindi sila masyadong mahirapan. Hindi na daw magiging biglaan ang demolisyon. Gagawin lang daw ito kapag kailangan na ng PNR ang lupa para sa konstruksyon. Sa mga sulat ng DOTR sa mga apektadong lokal na pamahalaan, sinabi nito na limitado muna ang ginagawa ng PNR sa mga pagbaklas ng mga riles at pagbabakod. Pag-issue ng clearance sa pag-aangkat ng ilang imported na isda sa bansa, sinuspende ng Agriculture Department. Yan ay para sa galunggong, bonito at mackerel. Sa gitna yan ng investigasyon sa pagpupuslit umano sa mga palengke ng hanggang 100 toneladang isda kada taon. Illegal daw ito kung ang importasyon ay para sa delata, processing o institutional buyers. Papayagan lang ang importasyon ng mackerel na gagawing delata kung pasok ito sa vatable sale ng nabentang delatang mackerel noong 2023 na may dagdag na 10%. Sabi ng Department of Agriculture, hahabulin at parurusahan nila ang mga nasa likod ng iligal na pagpupuslit ng mga isda sa mga palengke. Pero hindi raw kasama sa crackdown ang mga nagtitinda sa mga palengke. Grupo ng mga magsasaka nanawagang ipamigay na lang ang lumang stock ng bigas ng NFA. Ayon sa Bantay Bigas, mainam na ito lalo't buwis ng bayan naman ang ipinambili sa bigas. Pag-uusapan sa NFA Council meeting sa April 11 kung ano ang gagawin sa bigas para hindi ito masayang. Pero ayon sa NFA, hindi saklaw ng kanilang kapangyarihan ang pamamahagi ng bigas kahit nasa warehouse nila ito. Mahigit 100 milyong piso kailangan ng Agriculture Department para mabakunahan ang mahigit 20 milyong aso sa bansa. Ayon sa DA, wala pa rito ang bayad sa magbabakuna para sa hiringgilya at iba pa. Sa tala naman ng DOH, umabot na sa 84 ang nasawi sa rabies mula January 1 hanggang March 16, 2024. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sinampahan ng reklamo sa piskalya ang isang private hospital sa Valenzuela. Ang kaanak na ilang hindi bayad ang bill ay umanong palabasin sa ospital. Saksi, si Jonathan Andal. 3 araw umanong hindi pinalabas ng isang pribadong ospital sa Valenzuela City si Richelle matapos mamatay ang kanyang asawang pasyente ng ospital. Pinayagan mang maiuwi ang labi ng kanyang asawa, siya hindi pinayagang makauwi dahil sa hindi babayad na hospital bill na higit ₱250,000. Nasa labas na po yung asawa ko, nakaburol na po siya. Tapos ako nasa ospital, kaya
hindi ako makatulog. Kakaisip kung ano pong gagawin ko. Kahit man lang daw bumili ng pagkain sa labas, bawal. Na malagi daw siya sa waiting area ng ICU kung saan binabantayan daw siya ng gwardya. Nang makatsyempo sa gate na ito sa likod ng ospital, tumakas si Richelle. Tuliro at nanghihina ang ginang hanggang kanina, kaya kinailangan siyang ilabas sa kalagitnaan ng press conference kasama ng mga opisyal ng Valenzuela. Sinabi sa kanya, kahapon pa o nung isang araw pa namatayan, dapat maayos ba siya? Dapat asikasuhin niya yung bayad. Huwag niya asikasuhin yung patay na. Ganun ho ko, walang awa. Hiningan pa ng pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Palit-ulo rin daw ang sinapit ng magkapatid na John at Lovery sa kaparehong ospital. Nalaw naman nilang ilabas yung bangkay ng asawa ko, ngunit maiwan yung kapatid ko. Kasi ang gusto nila makapag-settle ako that day. Hinarang pa raw ng gwardya si Lovery nang lalabas sana ng ospital para bumili ng pagkain. Dinala raw siya sa opisina ng safety officer at 4 na oras daw hindi nakalabas ng ospital dahil hindi pa raw nababayaran ang bill nila na lagpas 700,000 pesos. Dahil ayaw palabasin ng kanyang kapatid, pinapulis ni John ng ospital na kalaunay pumayag sa inisyal na bayad na 50,000 pesos at promissory note. Yung promissory note po, kahit labag din kasi ang kalooban ko kasi ang laki po talaga eh. Gusto nila magbayad ako 100K kinabukasan, tapos every other day 100K, tapos yung balance din sa ibang araw. Hindi ko po alam saan nakukuha ng gano'ng kalaki. Kaya hirap na hirap din po kami nun. Sa tulong ng Valenzuela LGU, nagsampa sila sa piskalya ng reklamong slight at serious illegal detention laban sa ilang empleyado ng ACE Medical Center. Pinuntahan namin ang ospital kanina pero sabi na nakausap namin sa information desk, sinabi raw ng kanilang safety officer na hindi muna sila magbibigay ng pahayag. Patuloy naming sinisikap na makuha ang kanilang panig. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng kanilang counter affidavit sa akusasyon ni John at Lovery. Itinanggi nila ang paratang na illegal detention dahil wala naman daw elemento rito ng pagkulong o pagkandado. Hindi naman daw kasi nakalak ang pinto ng kwarto kung saan dinala si Lovery at hindi rin daw ito pinigilang lumabas ng gusali ng ospital. Batay sa Republic Act 9439, bawal ikulong sa ospital ang mga pasyenteng hindi makabayad ng bill. May multa itong hanggang 50,000 pesos o kulong na hanggang 6 na buwan. Pero nakukulangan dyan ang Valenzuela LGU kaya gagawa raw sila ng ordinansang mas matindi ang parusa sa mga ospital. Naintindihan ko po na negosyante sila, kaya ho meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rini-release, ang death certificate hindi rini-release. Pero nagugulat ako ng tao ang hindi rini-release, buhay na tao. Sumulat na raw ang LGU sa Department of Health para paimbestigahan ang umano'y palit-ulo na kalakaran sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.